Ito po ay garlic scape. At ito po ay nakakain din. Yes, baka magtanong kayo. Pwede po itong kainin. Madali lang ito isutay. Ayan, isutay niyo kahit ano. Gawin niyo po siyang parang bawang din dahil lasang bawang din po siya mga kaibigan. Ayan, so pwede niyo po itong kainin sa mga magtatanong. At ito masarap ito gawing pisto. Ayan, yung lalagyan mo siya ng mga herbs, i-blend mo ka sa kahit anong mga herbs po yung pwede nyo ilagay. Pisto po mga kaibigan. So, nag-harvest po ako nito dahil ready na siya tanggalin. At baka magtanong naman kayo, bakit kailangan tanggalin yung bulaklak? Ibulaklak nga. So, ito po mga kaibigan, kailangan po talaga natin tanggalin yung mga bulaklak ng mga bawang. Yan, marami yan. Actually, marami yan sila. Ito po yung palatandaan na ang bawang ninyo is almost ready to harvest na yan siya mga kaibigan. Kapag lumalabas na yung kanyang mga garlic scape o yung mga bulaklak. Ayan. So, tinatanggal po talaga ito para matulungan po natin na magkaroon po ng malaking laman na bawang yung ating mga tanim na bawang. So, kasi kung hindi nyo ito tatanggalin, maganda po talaga ang bulaklak nito. Ayan, nakikita nyo ba yan? Ayan, dyan. Dyan lalabas yung magandang bulaklak nito. At napakaganda nga naman. Pero, masasapawan kasi niya. So, magsasak kasi ito ng maraming energy na para sana doon sa pagpapalaki ng ating mga laman ng bawang doon sa ilalim ng lupa. So, tinatanggal po talaga ito. Doon po yung dahilan. Kailangan nyo po siyang tanggalin para mag-focus po yung ating mga puno ng bawang sa pagpapalaki ng mga laman nito sa ilalim ng lupa. Ayan. Bali, dalawang klase yan na talaga yung haharvestin ninyo sa inyong mga tanim na bawang. Yung kanyang garlic scape at saka yung mismong bawang dyan sa ilalim ng lupa. Diba ang saya-saya? Ayan. Sa mga hindi pa pala nakakita ng mga bawang, so ganyan yan siya. Pag time na po ng taga-harvest ng mga garlic scape, kapag nagtuturn na po talaga siya, pag nagko-curl na, kailangan na siyang tanggalin. So tinatanggal ko po yan at ngayon po ay third week na po ng June. So, ito po yung time ng pagtatanggal. Ayan, malalaman nyo yung ganyan. So, hindi ko po tinatanggal lahat. Meron ako hindi pa tinatanggal. Yung kakalabas pa lang, hinahayaan ko. Ayan, meron pa yan dito. Ayan, yung mga ganto, yan. Mga tuwid pa ng ganyan, hindi pa talaga sila lumalabas. Hindi ko siya tinatanggal. So, yung tinatanggal ko lang, yung mga nagko-curl na. Ayan. Super maganda naman po yung tubo ng ating bawang dito po sa nakatanim sa container. Ayan, sa container lang po yan siya nakatanim. At wag po kayong manghinayang kasi maluluto nyo din naman siya. Magagamit nyo po itong yung mga tinatanggal ninyong mga bulaklak. Masarap po itong isutay, lagyan lang ng butter, lagyan ng mga shrimp, o lagyan ng mga beef, ganon. Mga taba ng mga mga taba ng baboy, ayan, masarap yan. O, diba, ang saya-saya. So, bali, hindi lang talaga bawang yung ating ayan. So, actually, marami na akong na-harvest, ayan yung na-harvest ko. So, ang gagawin ko po sa aking mga naani, ayan po yung aking naani, ayan, marami na yan. At i-preserve ko po ito, ipipreeze ko. At yung iba gagawin kong pisto at pamimigay ko sa aking mga kaibigan. So, diba? So, first time ko po gagawa ng pisto mga kaibigan. At kahapon gumawa ako at napakasarap naman po niya. Nilagyan ko lang siya ng parsley. At masarap. Lagyan ko ng olive oil at saka ng almond. Masarap siya. Ayan, dito lahat yan. Bawang yan dito. Ayan o. At kapag tinanggalan nyo na pala yan, tinanggal nyo ito. 2 weeks po, bago po mag-harvest ng inyong bawang. 2 weeks po bago mag-harvest, titigilan nyo na po siya sa pagdidilig ng tubig. So, ayan 2 weeks prior bago nyo po i-harvest, kailangan wag na kayong magdilig ng tubig. Hayaan nyo nang mag-focus na talaga yung bawang natin. Ang lalaki ng mga puno, oh. Ayan, ang ganda-ganda. So, napaka-successful po ng aking bawang sa container ngayong taon. Ito po ay unang attempt ko ng pagtatanim ng bawang at maganda po ang resulta. Ayan, ito pa nakalimutan ko. O diba, kung wala kayong space mga kaibigan, ayan, iniinganyo ko po kayong magtanim kasi hindi po natin kailangan ng malaking space. Kailangan lang talaga nating umpisahan, sipagan natin at mag-start na tayong magtanim, diba?
para nang sa ganun is meron tayong anihin, dahil yun po yung kasabihan natin kapag may itinanim, syempre may aanihin. So yun lang yung ating video ngayong araw mga kaibigan. Andun na yung ating harvest at ayun lang, masaya ako. At saka ang kagandahan po kapag nakatanim po sa container yung inyong mga bawang, ang dali-dali lang po niyang i-maintain. Ang dali-dali niyang damuhan, ang dali lang niyang i-maintain. Masasabi ko talaga na less job talaga yung pagtatanim natin sa container. At saka yung container na yan, magagamit nyo pa rin po yan siya. Ang gagawin nyo lang, mag-mix lang kayo ulit ng inyong mga lupa para magkaroon din po sila ng mga bagong nutrients. Kung gusto nyo pong paulit-ulit na magtanim po sa inyong container, pwede naman po as long as kailangan nyo mag-add ng mga bagong mga lupa at nang sa ganun magkaroon sila ng mga bagong nutrients, 'di ba? Kasi kailangan din po ng pagkain ng inyong mga bawang, mga kaibigan. Dahil yan po ay nakatanim sa container, kailangan po kayo baka magtatanong po kayo, ano po yung ginamit ko dito nga pesticide at saka abono. Yung abonong ginamit ko is yung aking syempre yung aking pabasal, paunang basal, ipot ng mga manok ng aking alaga. Tapos nagdalawang abono po ako ng aking chicken manure at saka yung ating nagdilig din ako ng 2 beses ng ating binurong isda o yung ating FFA, yung fish amino acid. Tsaka wala po akong ginamit na kahit anong pesticide. Tsaka alam nyo ba mga kaibigan, kagandahan pag gumamit po kayo ng chicken manure at saka yung fish amino acid, dahil organic po tayo, meron na po yun silang pantaboy insekto. Kaya wala po talagang insekto yung aking bawang. Walang kahit isang bahid po ng mga whitefly. Dahil meron din po yan silang whitefly, na-atake din po yan sila. Pero ngayon wala po talaga. Kasi meron na pong sariling insect pesticide yung ginamit kong pataba. Yung chicken manure at saka yung ating fish amino acid. So ano pang inaantay ninyo mga kaibigan? Tara na at magtanim. Container lang ang inyong kailangan at sipag lang yan para may aanihin. Maraming salamat at happy planting sa inyong lahat. Bye! At kung gusto nyo po palang magmarites sa aking Facebook page, ayan, i-follow nyo na po itong Facebook page ko na ito dahil puro po pagtatanim ang ating pag-uusapan. Bye!